Isang lalaking ipinako dahil sa kanyang mga kasalanan. Isang rebelde na kilala sa kanyang galit laban sa Roma at isang inosenteng propeta. Tatlong tadhana ang nagtagpo sa isang pagdinig na magpapabago sa kasaysayan magpakailanman. Bakit si Barrabas, ang marahas na pinuno, ang pinawalan, samantalang si Jesus, ang tagapagdala ng mensahe ng pag-ibig, ay ipinako sa krus? Ano ang pumasok sa isip ng lalaking nakakita ng isa pang namatay sa kanyang lugar? Ito ang kwento ng pinakanakakagulat na pagtubos na kailanman ay ikinuwento. Ang kwento na nagbubukas ng tunay na kahulugan ng kalayaan. Kung nais mong matuklasan kung paano binago ng palitang ito ang buhay ni Barrabas at ang pamana na kanyang iniwan, mag-subscribe na ngayon at ibahagi ang video na ito. Ang iyong maririnig ay maaring magbago sa paraan ng iyong pananaw sa sakripisyo at pagtubos. Ang buhay ni Barrabas ay tinatakan ng unos ng kanyang mga unang taon. Ang pakikibaka at rebelyon ay tila nakaukit sa kanyang kaluluwa, na parang ang pang-api sa kanyang bayan ay humubog sa kanyang pagkatao bago pa siya nakapagtakda ng kanyang sariling desisyon. Ipinanganak sa mga alikabok na kalye ng Jerusalem, ang kanyang kabataan ay puno ng paghihirap, pinalala pa ng patuloy na presensya ng mga sundalong Romano na nagbabantay sa mga kalye na parang mga aninong nagbabanta. Lumaki si Barrabas na kinamumuhian ang mga simbolo ng kapangyarihan na kumakatawan sa araw-araw na kahihiyan ng kanyang mga kababayan. Sa kanyang kabataan, ang kawalan ng pag-asa ng kapaligiran ay nag-udyok sa kanya na maghanap ng layunin at natagpuan niya ito sa paghihimagsik ang apoy ng paglaban. Agad na sumapi si Barrabas sa isang grupo ng mga kalalakihan at kababaihan na may parehong uhaw sa kalayaan. Ngunit ang kanilang mga pamamaraan ay hindi mapayapa. Mga pagnanakaw, pagsalakay sa mga karavanas ng Roma at mga direktang komprontasyon sa Imperial Guard ay naging kanyang paraan ng pamumuhay. Para sa marami, si Barrabas ay isang bayani, isang simbolo ng paglaban laban sa banyagang kapangyarihan. Para sa iba, isa lamang siyang kriminal na naglalagay sa lahat ng tao sa panganib dahil sa kanyang mga padalos-dalos na aksyon. Ang tensyon sa Jerusalem ay umabot sa kanyang rurok sa mga huling taon ng buhay ni Barrabas bilang isang malayang tao. Ang mga buwis na ipinapataw ng Roma ay tumaas, na nagpipiga sa mga magsasaka at mga lokal na negosyante. Ang grupo ng mga zelotes na kinabibilangan ni Barrabas ay mabilis na nakakuha ng mga taga-sunod, ngunit umaakit din ito ng pansin ng mga autoridad ng Roma na hindi nagpaparaya sa anumang uri ng paglaban. Sa kontekstong ito, pinangunahan ni Barrabas ang isa sa pinakamalupit na pag-atake ng insurhensya. Matapang niyang pinangunahan ang isang pagsalakay sa isang detachment ng mga Romano sa labas ng lungsod, isang ambush na nag-iwan ng ilang patay na sundalo at nagdulot ng brutal na tugon mula sa gobyerno. Hindi lang ninais ng Roma na supilin ang pag-aalsa, kundi magpadala ng malinaw na mensahe: anumang aktibidad ng paglaban ay paparusahan ng pinakamatinding pagdurusa. Noong gabing yon, nang mahuli si Barrabas, ang pagtataksil ng isa sa kanyang mga kasamahan ay nagdala sa kanya diretsyo sa madidilim at malamig na bilangguan ng Roma, isang lugar na punong-puno ng amoy ng kawalan ng pag-asa. Doon, sa dilim, nagkaroon si Barrabas ng oras upang magnilay tungkol sa kanyang mga desisyon. Bagamat ang galit niya sa mga Romano ay patuloy na sumik, ang politikal na kalagayan ng Jerusalem ay naging masalimuot. Ang lungsod na banal sa mga Hudyo ay isa ring estratehikong kuta para sa Roma na walang kaluguran sa pagpapalakas ng kanilang kontrol sa pamamagitan ng karahasan at takot. Dumarami ang mga pag-aalsa, ngunit lagi itong pinapawi ng kalupitan. Si Barrabas, na may hinanakit na naipon mula sa mga henerasyon, ay naging simbolo ng galit na iyon, ngunit hindi lahat ay tumingin sa kanya
sa ganitong paraan. Ang ilang mga lider relihiyoso ay kinundena ang karahasan na nagsasabing ito ay magdudulot lamang ng mas maraming paghihirap sa mga taong sugatan na. Ang mga Pariseo ay nagsusumikap na balansehin ang pagsunod sa mga batas ng Hudyo at ang mga utos ng Roma, ngunit para kay Barabas, hindi sapat ang mga salita. Naniniwala siya na ang kalayaan ay kailangang makamtan sa pamamagitan ng dugo, kahit pa nangangahulugang isakripisyo ang kanyang buhay. Habang siya ay nanghihina sa bilangguan, ang mga epekto ng kanyang mga aksyon ay umabot na sa mga kalye. Ang iba ay tinitingnan siya bilang isang matapang na mandirigma na sumalungat sa imperyo. Ang iba naman ay tinitingnan siya bilang isang banta na nagdadagdag lamang ng paghihirap ng nakararami. Ngunit hindi alam ni Barabas na ang kanyang tadhana ay malapit ng magbago. Ang kanyang buhay na tinatakan ng karahasan at galit ay malapit ng magtagpo sa isang tao na magpapabago sa takbo ng kasaysayan magpakailanman. Ang mga araw sa bilangguan ay dumaan ng mabagal. Ang bawat segundo ay para bang umaabot ng walang katapusan, parang isang butil ng buhangin sa isang walang katapusang orasan. Si Barabas ay batid na ang kanyang oras ay malapit ng matapos. At ang pagbitin ay halos tiyak dahil ang Roma ay hindi nagpapatawad sa mga lumalaban laban sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat, wala siyang pagsisisi na mamamatay bilang isang rebelde. Mas mabuti pa iyon kaysa mabuhay bilang isang alipin. Ang hindi niya kayang isipin ay ang kanyang pangalan ay malapit ng alalahanin, hindi bilang isang insurhente, kundi bilang isang lalaking nagpalit ng kanyang tadhana para sa isang propeta. Habang hinihintay ni Barabas ang kanyang kapalaran, ang kapaligiran ay tila isang piraso ng ilalim ng lupa. Ang mga pader ng magaspang at mamasa-masang bato ay sumipsip sa lahat ng pag-asa, habang ang lamig ng sahig ay dumaan sa kanyang manipis na kasuotan, na nagdudulot ng kilig sa kanyang balat bilang isang patuloy na paalala ng kanyang kahinaan. Ang tanging ilaw ay nanggagaling mula sa isang maliit na bitak sa pader, kung saan ang sinag ng araw ay halos hindi makapasok, nag-iiwan ng mga panginginig na linya sa makapal at maruming hangin. Ang oras sa bilangguan ay isang tahimik na kaaway na dahan-dahang dumaraan, nilalapa ang kanyang kaluluwa. Ang mga sigaw ng iba pang mga preso ay nahalo sa mga yabag ng mga gwardiyang Romano na nagbabantay ng walang malasakit, parang ang mga lalaking nasa likod ng mga rehas ay hindi higit pa sa mga hayop, pinapalakas hanggang sa araw ng kanilang pagbitin. Ang amoy ay hindi kayang tiisin, isang halo ng kahalumigmigan, dumi at desperasyon. Si Barabas ay nagpalipas ng mga oras na nakasandal sa pader. Ang mga mata ay nakatutok sa dilim. Ang kanyang isipan ay isang malakas na alon ng mga alaala at mga imahen na dumarating at nawawala, parang mga apoy ng isang bonfire na malapit ng mamatay. Nakita niya ang mukha ng kanyang ina na minarkahan ng mga guhit ng alalahanin, na nagmamakaawang itigil niya ang kanyang mga pamamaraan ng karahasan. Naalala niya ang halakhak ng mga bata sa pamilihan bago ang mga sundalo ay sumira sa kanyang bayan. Ngunit nakita rin niya ang mga mukha ng mga namatay sa kanyang tabi sa laban, mga lalaki at babae na naniwala sa kanyang layunin at ngayon ay nakahimlay sa isang libingan na walang pangalan. Minsan, isang boses sa loob ng kanyang isipan ang nagtatanong kung ang mga desisyong nagdala sa kanya sa lugar na iyon ay talagang sulit ba? May naabot ba siya maliban sa magdulot ng sakit at magbuhos ng dugo? Ngunit si Barabas, na matigas ang ulo, ay agad na tinataboy ang mga pagdududang iyon. Sabi nga nila, ang kalayaan ng pag-iisip ay laging may presyo. Bagamat matatag ang kanyang paniniwala sa mga salitang iyon, nagsimula siyang mag-alinlangan. Hindi siya natatakot sa kamatayan,
Ang kinatatakutan niya ay ang pagiging walang kabuluhan ng kanyang buhay. Habang ang mga gabi sa bilangguan ay matagal na dumaan, isang gabi na ang katahimikan ay napakabigat na halos marinig niya ang pagtibok ng kanyang sariling puso. Naramdaman ni Barabas ang isang galaw sa dilim. Hanggang sa oras na iyon, ang mga selda ay siksikan ng mga preso, ngunit sa oras na iyon, nagkaroon siya ng espasyo para sa kanyang sarili. Sa isang punto habang siya ay natutulog o marahil sa isa sa mga sandali ng pagninilay, may pumasok na ibang tao sa kanyang selda. Isang nakakubli na figura ang nakaupo sa kabila, nababalot ng mga anino. "Sino ka?" ang tanong ni Barabas. Ang boses niya ay magaspang mula sa mga araw ng katahimikan. Hindi agad sumagot ang figura, ngunit nang sumagot siya, ang tono nito ay kalmado, halos mabait. "Isang lalaking tulad mo," sabi niya, "na gumawa ng mga pagkakamali." Ang sagot na ito ay nagpasiko kay Barabas. "Marami na akong narinig na mga lalaking nagpasalamat sa kanilang pagkakamali sa mga selda na ito, ngunit ang kanilang mga pagsisisi ay tila walang laman. Hindi ako katulad nila. Pinili ko ang aking daan ng mata na bukas." "Wala kang alam tungkol sa akin," sagot ng figura. Malamig, lumapit ang figura at ang liwanag mula sa bitak ay tumama sa kanyang muka. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, may kalat-kalat na balbas at mga mata na tila mas matalino kaysa sa isang taong nasa kanyang posisyon. Ang mukha niya ay may mga peklat mula sa isang mahirap na buhay, ngunit may isang nakakagambalang katahimikan sa kanyang ekspresyon. "Mas alam ko kaysa sa akala mo," sagot ng lalaki. "Ikaw si Barabas, ang rebelde at mamamatay tao tulad ng tawag sa iyo ng mga Romano." Tinutok ni Barabas ang kanyang mga mata sa kanya nang may pagdududa. Sino siya at paano niya nalaman ang pangalan niya? May kakaibang presensya siya, isang katahimikan na hindi tumutugma sa atmosfera ng bilangguan, ngunit ang kanyang galit ay naging kuryosidad. Ikaw, sino ka?" tanong ni Barabas. "Sa wakas, hindi mahalaga ang pangalan ko," sagot ng lalaki na may isang bahagyang ngiti. "Narito ako dahil, tulad mo, hamon ko ang Roma. Ngunit, kabaligtaran ng iyo, natuklasan ko ang isang bagay na higit pa sa galit." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Barabas na parang suntok. Sa loob ng maraming taon, ang galit niya ay naging lakas na nagtulak sa kanya, ang dahilan upang bumangon araw-araw. Ngayon, ang estrangherong ito ay nagsasalita ng isang bagay na iba, isang bagay na hindi kayang maunawaan ni Barabas. Sa halip na sumagot ng matalim, nagpasya siyang makinig. Nagsimula ang lalaki na magsalita tungkol sa mas mataas na layunin, tungkol sa kahalagahan ng paghahanap ng kahulugan kahit na sa gitna ng paghihirap. Ikinuwento niya ang mga kwento ng mga lalaking binago ang kanilang mga buhay sa pagtanggap sa kanilang kapalaran, imbis na labanan ito. Bawat salita ay tila isang direktang hamon sa pananaw ng buhay ni Barabas. Parang ang estranghero ay sinusubukang wasakin ang kanyang kaluluwa piraso-piraso. "Ang kalayaan na hinahanap mo," sinabi ng lalaki sa wakas, "ay hindi matatagpuan sa mga gawa ng karahasan, kundi sa isang bagay na mas malalim. Akala mo ang mga Romano ang mga bilanggo mo, ngunit ang tunay na bilangguan ay ang iyong galit." Nais ni Barabas na tumawa sa mga salitang iyon, ngunit may isang bagay sa loob niya ang pumigil sa kanya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng pagdududa. Ang lalaki ay tiyak na isang enigma, isang presensya na nakakaabala na hindi umaakma sa magulong kapaligiran ng bilangguan. Bagamat ayaw aminin ni Barabas, nagsimula ng magtanim ang mga salitang iyon ng mga maliliit na binhi sa kanyang isipan, mga duda na lalaki sa paglipas ng panahon. Habang ang gabi ay tumatagal, muling sumandal si Barabas sa pader. Ang kanyang mga iniisip ay mas magulo kaysa dati. Hindi niya alam kung sino ang lalaking iyon
o bakit parang napakahalaga ng kanyang presensya, ngunit may nagsabi sa kanya na ang pagkikita nilang iyon ay hindi isang simpleng pagkakataon. Marahil sa dilim na iyon nagsisimula ang isang pagbabago na hindi pa niya kayang maunawaan. Ang mga araw sa bilangguan ay dumaan ng monotonya na tinutukoy ng tunog ng mga yabag ng mga guwardya at ang ingay ng mga pintuan ng bakal. Sinubukan ni Barrabas na huwag pansinin ang estrangherong kasama niya sa selda, ngunit hindi niya maitatanggi na ang mga salita nito ay nag-iwan ng kaguluhan sa kanyang isipan. May isang bagay na tinuligsa sa kanya na hindi nagawa ng anumang sundalo o kalaban ng Roma. Ngunit ang kanyang pagkamuhi sa pilosopiya na ipinaglalaban ng estranghero ay nagpigil sa kanya. Hindi siya isang taong nag-iisip tungkol sa kahulugan ng buhay. Ang kanyang focus ay laging nasa aksyon, sa labanan. Isang hapon, nang ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang kumalat sa madilim na mga koridor ng bilangguan, ang mga guwardya, na karaniwang tahimik at seryoso, ay tila nababahala, nag-uusap ng mahina. Ang ibang mga preso, palaging alerto sa anumang palatandaan ng pagbabago, ay nagsimulang magbulong-bulungan. May bagong preso sa bakuran sa itaas. Sinasabi nila na siya ay isang propeta, si Jesus ng Nazaret. Lumutang sa hangin ang pangalan, ngunit hindi ito nangangahulugang anuman para kay Barrabas. Ang mga propeta ay dumaan at lumipas sa mga lupang iyon, at ang kawalan ng pag-asa ng mga tao ay nagiging dahilan para marami ang magtangkang magbigay ng mga mensahe ng kaligtasan o paglaya. Para kay Barrabas, sila ay mga mang-uuto na nauurong sa huli, pinatay. Ngunit mabilis, ang mga komento ay patuloy na dumami. Sinasabi ng mga nagkokomplota na siya ang nagpapagaling ng mga may sakit nang basta hawakan lang siya, bulong ng isang preso. At kalaunan, binago niya ang tubig sa alak sa isang kasalan sa Kana. At ano pa? Tanong ng isa na may halong pang-uuyam at kuryosidad. Kung mayroon siyang ganitong kapangyarihan, bakit hindi niya iniligtas ang sarili mula sa mga tanikala? Sabi ng isa pang preso. Hindi kayang pigilan ni Barrabas ang pakikinig sa tono ng mga lalaki na tila naglalakbay mula sa pagkabigla at pag-aalinlangan. Nakakainis ito sa kanya ng labis. Sa isang mundong kasing tindi ng sa kanila, walang puwang para sa mga kwento ng engkanto o mga milagro. Isa pang manloloko ang sumagot ni Barrabas mula sa kanyang selda na nagpapahupa sa mga boses sa ilang sandali. Wala nang panahon ng Roma para sa mga propeta. Kung nandyan kayo, ito ay dahil may nagpakasawa sa inyo. Ang kanyang kasama, si Zelda na tahimik mula sa simula, ay tumingala. Nakasalampak siya na may nakaluhod na mga binti at ang mga mata ay nakapikit na parang nagmeditate o nagdarasal. Ngunit ang mga salita ni Barrabas ay nag-udyok sa kanya. Siguro hindi ako katulad ng iba, sabi niya ng kalmado na parang nag-iisip lamang ng malakas. Huminga si Barrabas na iinis. Hindi niya kailangan ng isa pang misteryo mula sa lalaking yon na magpapalakas pa sa kanyang pagkapagod. Ano ang pagkakaiba? Sabi niya. Lahat sila ay nag-aangking ipinadala sila ng Diyos. Lahat sila ay nangangako ng isang kaharian na hindi dumarating. At sa huli, lahat sila ay namamatay ng pareho. Ipinako sa krus o binato ng mga tao na sumusunod sa kanila. Tumingin si Zelda sa kanya gamit ang mga mata na malalim at mapanuri, na parang nakikita ang isang bagay na hindi kayang makita ni Barrabas sa kanyang sarili. Siguro hindi ito katulad ng iba, ulit niya. Bagaman hindi niya sinabi ito bilang isang hamon, ang mga salitang iyon ay dumaan at tinadtad ang katahimikan na bumalik sa kanila. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, nagsimulang mag-ukit ang pangalang Jesus ng Nazaret na parang tinik. Sa kabila ng kanyang pagtutol, hindi kayang itanggi ni Barrabas na pinakinggan siya na naririnig ang mga piraso ng mga pag-uusap na umabot sa kanyang selda. Habang tumatagal,
Mas naging kakaibang pakiramdam para kay Barabas, ang lalaking kanilang pinag-uusapan. Isang bagong preso ang nagsabing nakita niyang pumasok si Jesus sa Jerusalem, nakasakay sa isang asno, napapaligiran ng isang madla na nagwagayway ng mga sanga ng palma at sumisigaw ng Hosana sa anak ni David. Isang tao naman ang nagkwento kung paano hinarap ni Jesus ang mga lider relihiyoso. Tinawag silang mga puting puntod at sinabing hipokrita. Ngunit ang pinaka-nakakagulo para kay Barabas ay ang mga balita tungkol sa mensahe ni Jesus. Pag-ibig sa mga kaaway, pagpapatawad sa mga nagtaksil sa iyo at ang ideya ng isang hindi panglupang kaharian, baliw, sabi ni Barabas na nagbasag ng katahimikan sa harap ni Zelda. Papaano mo sasabihing magpatawad sa mga taong humahad lang sa atin para magmahal ang mga Romano na nilalapastangan tayo? Sabi ni Barabas, hindi ito makatarungan. Tinitigan siya ni Zelda ng maingat bago sumagot. Siguro mahirap tanggapin ang sinasabi niya, ngunit hindi ibig sabihin na hindi ito totoo. Inalog ni Barabas ang kanyang ulo. Hindi niya kayang maisip ang isang mundong maaaring makamtan ang kapayapaan ng walang dugo, kung saan ang pagpapatawad ay may higit na kapangyarihan kaysa sa isang espada. Sa kanyang karanasan, ang galit ang tanging puwersa na nagpapaandar sa mga tao. Ngunit may isang bagay sa mga salitang iyon na sumama sa kanya. Ang ideya ng isang ibang kaharian, isang ibang labanan ay sobrang banyaga sa kanyang realidad kaya't nagsimula siyang mag-alala. Sa mga susunod na oras, patuloy na dumadami ang mga tsismis. Ang ibang mga preso ay nagsabi pang nakita nila ang mga milagro ni Jesus. Isang preso ang nagsumpa na nandoon siya nang pakainin ni Jesus ang libu-libong tao gamit ang ilang piraso ng tinapay at isda. Ang isa naman ay nagpatotoo na nakita niyang bumalik ang paningin ng isang bulag sa pamamagitan lamang ng isang paghipo. Nakinig si Barabas ng may pagdududa, ngunit hindi niya maialis ang mga iniisip na yon sa kanyang ulo. Paano nangyari na ang isang tulad ni Jesus ay nakulong sa parehong bilangguan tulad niya? Anong uri ng banta ang maaari nilang ibigay sa Roma ang isang lalaking nagtuturo ng kapayapaan? Sa pagtatapos ng araw, nang magsimula ng magdilim ang kanyang selda, sumandal si Barabas sa pader. Ang mga isip niya ay tumatawid sa isipan na parang mga kidlat sa isang bagyong dumaan. Hindi niya alam kung sino si Jesus o bakit siya nandyan. Ngunit may isang bagay sa tono ng mga pag-uusap at sa mga salita ni Zelda na nagbigay sa kanya ng kabiguan. Siguro, marahil, ang propetang iyon ay iba. Ngunit para sa isang lalaking tulad ni Barabas na inialay ang kanyang buhay sa karahasan, ang pag-iisip ng kahit anong ibang posibilidad ay kasing hirap ng aminin na siya ay nabuhay ng mali. Dumating ang umaga ng paghatol. Ang atmosfera ay mabigat at puno ng tensyon tulad ng hangin bago ang isang bagyo. Hinila si Barabas mula sa kanyang selda ng 2 gwardiya ng Roma na mahigpit siyang pinapaputok na parang natatakot na kahit nakakadena, maaari siyang magdulot ng kaguluhan. Ang mga tunog ng mga sigaw sa bilangguan, ang pag-angat ng mga tanikala at ang mga yabag ng mga nagmamadaling mga hakbang ay mas malakas kaysa sa karaniwan. Hindi sinabi sa kanya kung ano ang magiging kapalaran na naghihintay sa kanya, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Barabas na malapit na ang wakas. Nang dalhin siya sa plaza, ang sikat ng araw ay tumama sa kanya ng may matinding lakas na halos masakit. Mula sa kanyang posisyon, nakikita ni Barabas ang mga mukha ng mga lalaki at babae sa harap ng tirahan ng gobernador. Ang mga mata nila puno ng pag-asa. Mayroong isang kakaibang pakiramdam sa eksenang iyon. Hindi ito isang karaniwang araw ng pagbitin. Ang atmosfera ay iba, mas tensyonado, na parang may isang mahalagang desisyon na malapit ng gawin. Si Pilato, ang gobernador ng Roma, ay umakyat sa isang mataas na plataporma.
Ang mukha niya ay nagpapakita ng isang halo ng pagod at pagkamangmang na parang ang gawain niyang ito ay labis na nakakainis sa kanya. Kasama niya na binabantayan ng mga sundalo, ang lalaking madalas nilang marinig, si Jesus ng Nazaret. Ipinagmamasdan ni Barrabas ng may interes. Hindi ito ang inaasahan niyang makita. Hindi mukhang lider revolusyonaryo si Jesus, ni hindi rin siya mukhang isang tao na kayang magpasimula ng kaguluhan na kinatatakutan ng Roma. Ang hitsura niya ay mapagpakumbaba at bagamat may mga latay sa katawan, hindi siya nagpakita ng pagkatalo kundi isang nakakagulat na kapayapaan na parang siya ay nasa itaas ng lahat ng nangyayari sa paligid niya. Si Pilato itinaas ang kamay upang patahimikin ang nag-uusapang tao. Sa harap ng mga tao ay tumingin sa mga naroroon. Ang boses niya ay umabot ng may autoridad. Bilang bahagi ng ating tradisyon, ngayong Kapaskuhan, may karapatan akong palayain ang isang preso. Kayo ang magpapasya kung sino ang aking palalayain. Agad na nag-usap ang mga tao. Kilala ang tradisyon ng pagpapalaya ng preso tuwing Paskua. Ngunit ngayong taon, parang may bigat ang desisyon. Itinuro ni Pilato si Barrabas. Ang mga kadena niya ay gumugulong sa bawat galaw. Narito si Barrabas, isang lalaking nahatulan ng rebelyon at pagpatay, aniya ng malamig at kalkuladong tono. Pagkatapos, tinuro niya si Jesus na tinuturo ang direksyon. At narito si Jesus na tinatawag nilang Kristo. Sino ang nais ninyong ipalayang? Agad na umabot ang sigaw mula sa publiko. Bagamat nahati, may mga sumigaw ng pangalan ni Barrabas, tinutukoy siya bilang simbolo ng paglaban laban sa Roma, samantalang may mga humiyaw para kay Jesus, ang propetang nagbigay ng pag-asa at pag-ibig. Nagkaroon ng kaguluhan at si Pilato may tigas ang mukha. Itinaas ang dalawang kamay upang ipatupad ang katahimikan. Mula sa kanyang posisyon, tinitigan ni Barrabas si Jesus na may halo ng hindi pagkakaintindi at pagkalito. Paano magkakaroon ng alinlangan kung siya ay isang lalaking nahatulan, nagkasala ng mga krimen na hindi itinanggi ni Jesus? Sa kabilang banda, si Jesus ay tila walang laban, isang tao na ang tanging kasalanan ay ang magsalita tungkol sa isang langit na kaharian. Ngunit may isang bagay sa mukha ni Jesus na nagpapaalala kay Barrabas na hindi nais ng gobernador na parusahan si Jesus. Parang siya ay naghahanap ng paraan palabas. Ano ang kasalanan ng lalaking ito? Tanong ni Pilato, tinuturo si Jesus. Ngunit ang mga salita niya ay sinalubong ng isang sabayang sigaw, "Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!" Ang sigaw ng tao ay lalakas at si Pilato parang nahirapan, na parang ang desisyon na malapit niyang gawin ay nagpapahirap sa kanya, ay gumalaw na at iniutos sa mga gwardya, "Gawin na ang ayon sa inyong nais." Pinawalan si Barrabas. Ang sandali ay napakabilisan, kaya't hindi siya nakapag-isip agad. Tumakbo ang mga gwardya upang alisin ang kanyang mga kadena, at ang bigat ng mga tanikala ay nawala sa kanyang mga pulso, na parang ang lahat ay isang panaginip. Palakpakan ang mga tao, ngunit hindi alam ni Barrabas kung ito ay para ipagdiwang ang kanyang kalayaan o bilang paghahanda sa pagpapako kay Jesus. Tumingin siya kay Jesus isang huling pagkakataon bago siya itulak papunta sa madla. Nakatayo si Jesus na walang galaw. Ang mga mata ay nakatutok sa lupa, ngunit may isang katahimikan na nag-aalis ng pag-aalinlangan. Wala ni isang galit sa kanyang mukha, ni isang sakit na makikita. Parang tinanggap na niya ang kanyang kapalaran ng may tiwala na wala nang makakapagpagalaw dito. Nang makalabas siya sa liwanag ng araw, ang realidad ay tumama sa kanya ng malakas. Siya ay malaya, ngunit sa halip ng inaasahan niyang ginhawa, isang kakaibang pakiramdam ng kawalan ng laman ang nagsimula sumakop sa kanya. Ginugol niya ang kanyang buhay sa harap ng kamatayan. Tinanggap na balang araw ay paparusahan siya dahil sa kanyang mga pagkakamali. Ngayon, siya ay muling nasa ilalim ng araw, naglalakad sa pagitan ng mga tao, ngunit hindi naramdaman ang tagumpay ni kasiyahan.
Sa halip, may kalituhan. Bakit siya? Bakit ang propetang iyon na hindi gumawa ng anuman kundi magturo ng kapayapaan ay kailangang mamatay sa kanyang lugar? Habang naglalakad siya sa kalye, ang boses ng madla ay patuloy na umuukit sa kanyang mga tainga. Ipako siya sa krus. Paulit-ulit parang echo na hindi niya matanggal mula sa kanyang isipan. Naglakad si Barabas nang walang direksyon sa loob ng ilang oras, nawawala sa isang labirint ng mga kalye at mga pag-iisip. Ang pakiramdam na ang kanyang buhay ay napalitan ng isang bagay na mas mahalaga ay nagpahirap sa kanya. Hindi niya maiwasang isipin na sa araw ng paghatol, hindi lang ito isang pampulitikang desisyon o isang tradisyon ng Paskua. Mayroong isang bagay pa, isang bagay na hindi niya ganap na maunawaan, ngunit nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging maliit at walang halaga. Noong gabing iyon, habang nagtatago si Barabas sa isang madilim na sulok ng Jerusalem, naaalala niya ang mga salita ng kanyang kasama, si Zelda. Ang tunay na bilangguan ay ang iyong galit. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magtanong kung ang kanyang kalayaan ay hindi isang aksidente, kundi isang sinadyang kilos na may mas mataas na layunin. Ngunit ano ito? Sa ngayon, ang mga sagot ay tila kasing hirap hanapin tulad ng kalmadong nakikita niyang sa mga mata ni Jesus. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa Jerusalem, ngunit para kay Barabas, ang araw na iyon ay parang isang mahabang anino na hindi humihinto sa pagpapahaba. Magdamag siyang naglakbay sa mga kalye, walang direksyon o layunin, hanggang sa tumigil sa mga hangganan ng lungsod, sa isang mataas na lugar kung saan makikita niya ang abala ng umaga. Ngunit ang tunay na nahatak ang kanyang atensyon ay isang prosesyon na dahan-dahang naglalakad patungo sa Golgota, ang lugar na kilala bilang bunga ng ulo. Alam ni Barabas kung ano ang ibig sabihin noon. Mabilis na kumalat ang mga usap-usapan sa lungsod. Si Jesus, ang lalaking pinalit sa kanyang lugar sa paghatol, ay ipapako sa krus kasama ng 2 ibang mga preso. Bagamat sinubukan niyang umiwas, may isang bagay na humarang sa kanya upang hindi tumalikod. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit nagsimula siyang sundan ang madla mula sa likuran na natiling anino. Ang takip ng kanyang balabal ay tinatakpan ang kanyang mukha upang hindi siya makilala. Habang siya'y sumusunod, ang mga tunog ng prosesyon ay pumuno sa hangin. Ang mga hinaing ng mga kababaihan, ang mga sigaw ng mga sundalong Romano at ang tunog ng mga yabag sa batong kalye. Tumigil si Barabas nang makita si Jesus. Dala ni Jesus ang isang mabigat na kahoy sa kanyang balikat na hirapang maglakad. Ang katawan ni Jesus ay puno ng mga sugat at ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang punit na tunika. Ngunit ang higit na nakagulo kay Barabas ay hindi ang mga sugat o ang nakikitang paghihirap, kundi ang ekspresyon sa mukha ni Jesus. Walang galit sa kanyang mga mata, wala ring desperasyon. Sa halip, mayroong isang bagay na hindi kayang tuklasin ni Barabas, isang halo ng pagtalima at pag-ibig na tila hindi akma sa isang taong patungo sa kamatayan. Bawat hakbang ni Jesus ay parang isang echo sa isipan ni Barabas. Pinagmamasdan niyang matapilok si Jesus sa bigat ng kahoy. Tinatamaan siya ng mga sundalo upang magpatuloy. Isang lalaki mula sa madla, pinilit ng mga gwardiya, ay tumulong kay Jesus na buhatin ang krus. Ang mga kababaihan ay umiiyak at lumuluhod habang siya'y dumadaan, at ang ilan sa mga naroroon ay nagbubulong ng mga dasal. Bakit hindi siya lumaban? Naiisip ni Barabas. Nakakaramdam ng kabuntot na sakit sa tiyan. Isang tanong na hindi niya kayang sagutin. Kung siya ang nasa lugar ni Jesus, tiyak na magtatangkang lumaban, sumigaw at magmura pa sa mga nagparusa sa kanya. Ngunit tahimik na naglalakad si Jesus, parang tinatanggap ang bawat suntok, bawat hakbang na may mas mataas na layunin. Pagdating ng prosesyon sa Golgota, nanatili si Barabas mula sa malayo, nagtago sa mga anino ng isang matigas na bato.
Mula roon, nakita niya ang lahat. Pinako ng mga sundalo si Jesus sa krus ng may brutal na eksaktong pagkilos, habang ang madla ay nahahati sa mga pang-aasar at kalungkutan. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka mula sa krus. Sumigaw ang isa. Ang iba ay tahimik na nanunood, hindi kayang alisin ang kanilang mga mata. Sa kabila ng malupit na sakit, hindi sumagot si Jesus sa mga pang-iinsulto. Sa halip, sa isang sandali na nagpatigil kay Barabas, narinig niya si Jesus na bumanggit, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Ang mga salitang iyon ay tumagos kay Barabas na parang sibat. Paano kaya magpapatawad ang isang tao sa gitna ng ganitong pighati? Paano posible na ang isang taong ipinagkanulo, minukmok at tinorture ay magbigay ng awa sa halip na galit? Naramdaman ni Barabas na may isang bagay sa loob niya ang nagsimulang mabiyak. Isang buhay na puno ng puot na ginagamit ang galit bilang makinarya upang patagilid ang mga violenteng hakbang na nauukol sa kalayaan. Ngunit ngayon, nang makita niyang ipinako si Jesus sa krus, naisip niya na hindi niya pa naintindihan ang tunay na lakas. Ang tunay na tapang ay hindi nakapaloob sa pagsugod ng armas, kundi sa pagharap sa pighati ng may pagmamahal kaysa galit. Habang ang oras ay lumipas at ang dilim ay nagsimulang magtakip sa langit, hindi maiwasan ni Barabas na hindi alisin ang kanyang mga mata kay Jesus. Ang mga salita ng lalaking kasamahan niya sa selda ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Ang iyong tunay na bilangguan ay ang iyong galit. Hanggang sa oras na iyon, hindi ni Barabas naintindihan ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, ngunit sa ngayon ay nagsimula siyang makita ang katotohanan. Siya ay pinalayan ng pisikal, ngunit siya ay nanatiling bilanggo ng kanyang sariling puso. Nang si Jesus ay nagbuga ng kanyang huling hininga, si Barabas ay nakaramdam ng isang bigat na hindi maipaliwanag. Hindi niya kayang ipaliwanag ang nangyayari sa loob niya, ngunit alam niyang may isang bagay na nagbago. Ang imahe ni Jesus sa krus, ang kanyang mga salitang iyon, at ang kanyang sakripisyo ay naitala sa kanyang isipan na parang apoy na hindi pwedeng mapatay. Habang bumababa mula sa Golgota, si Barabas ay nakaramdam ng pagkakaligaw, ngunit naramdaman ding mas tao siya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nagsimula siyang magtanong kung tama ba ang kanyang dinaanan. Ang karahasan ba ang tanging sagot o may mas makapangyarihang bagay na hindi niya naisip? Ang lalaki na pinalit sa kanya sa paghatol at ipinakita ang isang katotohanan na hindi matuturo ng mga espada o mga kaguluhan. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsimula sa labas kundi sa loob. Habang binababa ang bundok, hindi alam ni Barabas ang mga sagot, ngunit sa kanyang puso, alam niyang sa araw na iyon, hindi lamang ang kanyang tadhana ang pinalit kay Jesus, kundi siya rin ay nagsimula ng proseso ng pagtubos ng kanyang sariling kaluluwa. Ang pagbabalik ni Barabas sa mga kalye ng Jerusalem ay isang akto na puno ng mga hindi tiyak. Bagamat malaya na siya, hindi siya nakakaramdam ng kalayaan. Naglakad siya sa makipot na mga kalye, ang ulo ay nakatungo na alam ang mga mata ng mga tao na sumusunod sa kanya. Siya ay isang lalaking minarkahan ng kanyang nakaraan at ng kakaibang pagpapalit ng tadhana na nagbalik sa kanya sa mundo ng mga buhay. Sinubukan niyang bumalik sa mga puok na kilala niya, sa mga pamilihan kung saan siya dating nagtago sa mga tao. Ngayon, ang mga puok na ito ay tila mas mabagsik. Ang mga nagtitinda na dati ay bumabati sa kanya ay nag-iwas na ng tingin. May isang hangin ng kawalan ng tiwala patungo sa kanya, isang halo ng takot at paghamak. Alam ng lahat kung sino siya, si Barabas, ang rebelde, ang mamamatay tao, ang lalaking pinalaya habang si Jesus, ang propeta, ay nahatulan. Sa kanyang dating baryo, hindi iba ang reaksyon. Ang mga pintuan ay nagsara sa likuran niya at ang mga usapan ay tumigil sa pagdaan ng kanyang anino. Hindi siya maaaring sisihin.
Ang kanyang pangalan ay nakatali sa kaguluhan, at bagamat lumaban siya para sa kalayaan, ang kanyang mga pamamaraan ay nagbigay daan sa kanya upang maging isang polarizing na karakter. Ang mga tsismis tungkol sa kanyang pagpapalaya ay lalong nagdulot ng mga alalahanin sa mga dati niyang taga-suporta. Walang lugar na matitirhan, nagsimula siyang maglakbay sa lungsod. Dinala siya ng kanyang mga hakbang sa mga suburbiya kung saan patuloy ang mga kwento tungkol kay Jesus na umaabot sa mga tao na lihim na nagtitipon upang magbahagi ng kanilang mga alaala. Sa isa sa kanyang paglalakad, narinig niya ang mga bulong mula sa isang simpleng bahay sa gilid ng isang bukirin. Habang nakatayo siya sa labas, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nagtitipon, tahimik, nakikinig ng mabuti. Nakita niya ang isang maliit na grupo ng mga lalaki at babae na nakaupo sa paligid ng isang improbisadong mesa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng sakit. Ngunit mayroon ding isang kakaibang kapayapaan. Isa sa kanila, isang matipuno na lalaking may makapal na balbas at matalim na mga mata ay nagsalita ng may kasigasigan. Hindi siya namatay ng walang kabuluhan, sabi ng lalaki, at ang kanyang boses ay umabot ng malakas sa maliit na silid. Ipinakita ni Jesus ang tunay na daan, hindi sa espada kundi sa pag-ibig. Inako niya ang ating mga kasalanan, pati na ang sa mga tumanggi sa kanya. Nagtigil si Barabas sa pintuan. Ang pakikinig sa mga salita ng lalaki ay nakakaramdam sa kanya kahit na hindi niya maintindihan kung bakit. Isang babae mula sa grupo ang nakakita sa kanya at bumulong ng isang bagay sa tagapagsalita na tumingin patungo sa pintuan. Sa isang saglit na natili silang tahimik, tinitingnan siya. Naramdaman ni Barabas ang pagnanais na tumakas. Ngunit bago siya makagalaw, nagsalita ang lalaki. "Barabas, tama ka ba?" Tanong niya ng kalmado. Bagamat hindi mabangis o nag-aakusa ang kanyang tono, dahan-dahan tumango si Barabas, hindi makahanap ng mga salita. Ginawa ng lalaki ang isang galaw na magsabi sa kanya na pumasok. May konting pag-aalinlangan, tumawid si Barabas sa pintuan at umupo sa pinakalayo na bahagi ng silid. Ang mga mata ng grupo ay nakatuon sa kanya, ngunit hindi ito ng panghuhusga kundi ng kuryosidad. "Ako si Simon Pedro," sabi ng lalaki, at ang kanyang mga mata ay parang tinitingnan si Barabas ng may halong awa at determinasyon. "Nakilala ko si Jesus at natutunan ko ang kanyang mga salita. Kinuha mo ang kanyang lugar noong araw na iyon, ngunit ngayon narito ka. Bakit?" Ang tanong na iyon ay nagbigay sa kanya ng kalituhan. Bakit siya naroroon? Wala siyang malinaw na sagot. Sinundan niya ang mga yapak ni Jesus, halos hindi niya namamalayan. Hinila ng isang bagay na hindi niya kayang pangalanan. "Hindi ko alam," sagot niya sa wakas. Ang kanyang boses ay magaspang. "Hindi ko alam." Tumango si Pedro, parang inaasahan niyang ganito ang magiging sagot. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita si Pedro tungkol kay Jesus, tungkol sa kanyang mga turo at buhay. Ikinuwento niya kung paano siya nagpagaling ng mga may sakit, nagpakain ng mga gutom at nagmahal sa mga inaapi. Nagsalita siya tungkol sa mga parabola na karaniwan ay ikinukwento ni Jesus, mga kwento na nagdadala ng mas malalim na mensahe tungkol sa pagpapatawad, kababaang loob at pananampalataya. Ngunit ang labis na nakaapekto kay Barabas ay ang paglalarawan ni Pedro ng mga huling sandali ni Jesus. Paano siya hinarap ang pagtataksil, ang hindi makatarungang paghatol at ang pagpapako sa krus na may isang katahimikan na sumalungat sa lahat ng lohika. Namayapa siya upang tayo'y iligtas, sabi ni Pedro. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil mahal niya tayo, pati na ikaw, Barabas. Ang huling pangungusap ay tumama kay Barabas tulad ng isang bato. Mahalin siya? Paano kaya ang isang tao tulad ni Jesus na nagturo ng kapayapaan at pag-ibig
ay makaramdam ng anuman kundi paghamak sa isang tulad niya na nabuhay sa karahasan. Hindi ko maintindihan, sabi ni Barrabas. Ang mga mata ay nakatutok sa sahig. Bakit niya ginawa iyon? Hindi ako karapat-dapat, sagot ni Pedro na may bahagyang ngiti. Wala ni isa sa amin ang karapat-dapat. Ngunit ito ang kapangyarihan ng kanyang sakripisyo. Nakita niya ang isang bagay sa bawat isa sa atin, pati na ikaw. Isang bagay na karapat-dapat tubusin. Tahimik siyang pinagmamasdan ng grupo at bagamat wala silang sinabi, naramdaman ni Barrabas na ang kanilang mga mata ay hindi ng paghuhusga kundi ng pagtanggap. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi siya nakaramdam ng pagiging mag-isa. Habang dumaan ang mga oras, nakinig siya ng higit patungkol kay Jesus, kung paano niya binago ang buhay ng bawat isa sa naroroon. Ang mga salita ay bumangon sa kanyang isipan tulad ng isang echo na nagbigay daan sa mga tanong na hindi niya naisip dati. Noong gabing iyon, nang umalis siya sa bahay, tumigil si Barrabas sa ilalim ng kalangitang punong-puno ng mga bituin at huminga ng malalim. May isang bagay sa loob niya na nagsimulang gumalaw, parang ang mga hindi nakikitang tanikala na nagbihag sa kanya sa galit at pagkamuhi ay nagsimulang maluwag. Hindi niya alam kung anong landas ang tatahakin niya mula ngayon. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang mayroong higit pa sa laban, isang bagay na hindi pa niya nauunawaan, ngunit tumatawag sa kanya ng isang malumanay at patuloy na tinig. Ang mga gabi ni Barrabas ay naging isang labanan. Bagamat pisikal na malaya siya, ang kanyang isipan ay tila nakakadena sa mga alaala at mga iniisip na hindi niya makontrol. Tuwing isinasara niya ang kanyang mga mata, ang mga panaginip ay dinala siya pabalik sa Golgota. Dumarating ang larawan ni Jesus na nagdadala ng kanyang krus, ang mga sugat na bukas sa kanyang katawan, ang bigat ng kahoy na yumuko sa kanyang likod. Ngunit ang labis na nagpapahirap kay Barrabas ay ang titig ni Jesus. Mga mata na puno ng awa na parang tinatago siya, binubuyangyang ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Sa isa sa mga panaginip na iyon, nakita ni Barrabas ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ni Jesus. Silang dalawa lamang sa isang walang hangganang puwang. Ang itsura ni Jesus ay hindi duguan o puno ng sakit. Sa halip, naglalabas siya ng isang liwanag na bumabalot sa kanya ng buo. Tinitingnan siya ni Jesus ng parehong kalmadong ekspresyon na nakita niya sa krus. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagsalita si Jesus. Bakit mo pa rin dinadala ang mga bagay na dinala ko na para sa iyo? Sabi ni Jesus, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit matatag. Sinubukan sagutin ni Barrabas, ngunit ang mga salita ay napagod sa kanyang lalamunan. Nagising siya ng may takot, ang puso ay mabilis ang tibok, at ang malamig na pawis ay dumadaloy sa kanyang noo. Ang simpleng tanong na yon, ngunit malalim, ay patuloy na nagpapahirap sa kanya sa loob ng mga araw. Habang paulit-ulit ang mga panaginip, ang mga imahen ni Jesus ay nagiging mas malinaw at personal. Sa isa, nakita niya ang kanyang sariling mga kamay na puno ng dugo, at nang itaas niya ang mga mata, nakita niyang iniaabot ni Jesus ang mga malinis at nakabukas na mga kamay patungo sa kanya. Sa isa pang panaginip, nakita niya si Jesus sa isang luntiang parang napapaligiran ng mga tao na nagtatawanan at nagyayakap, habang si Barrabas ay nanatili sa gilid, hindi kayang tawirin ng ilog na naghihiwalay sa kanila. Ang mga araw ay nagsimulang maging mas mabigat para sa kanya. Ang bawat sulok ng Jerusalem ay tila nag-aalala sa kanya tungkol sa nangyari. Ang mga sigaw ng madla sa paghatol ay umaabot. Sa kanyang alaala, bawat mukha na kanyang makita ay tila humuhusga sa kanya. Bagamat ang kanyang sariling konsensya ang naglalabas ng pakiramdam na ito, si Barrabas ay nararamdaman na siya ay isang estranghero sa kanyang sariling katawan. Nakulong sa pagitan ng buhay na kanyang pinili at ang hindi komportabling posibilidad na maaaring may iba pang paraan. Isang araw,
Habang naglalakad sa mga hangganan ng lungsod, nakarating siya sa isang bangin na tumatanaw sa disyerto. Umupo siya sa gilid, pinapayagan ang mainit na hangin na humampas sa kanyang mukha. Mula doon, lahat ng bagay ay tila maliit, walang halaga. Iniisip niya ang kanyang buhay hanggang sa puntong iyon. Ang mga paghihimagsik, ang mga pagnanakaw, ang mga komprontasyon, bawat desisyon ay pinangunahan ng galit at ang pangangailangan ng paghihiganti. Ngunit ngayon, nang tumingin siya pabalik, hindi niya maiwasang magtanong kung talaga bang nakamit niya ang anuman. Bumalik sa kanyang isipan ang imahe ni Jesus ngayon ay nakapako sa krus. Inalala niya ng detalyado ang mga salitang narinig niya mula sa kanyang tago. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Paano kaya magpapatawad ang isang tao sa gitna ng ganitong sakit? Si Barrabas ay ipinuhunan ang buong buhay sa pagpapalago ng sama ng loob. Ipinagpapaliwanag ang kanyang mga aksyon bilang kinakailangan para sa kalayaan. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, nagsimula niyang isiping baka may ibang paraan ng pamumuhay na hindi nakatali sa galit. Ang bigat ng pagkakasala ay bumigat sa kanya. Nararamdaman niyang kumuha siya ng isang bagay na hindi kanya. Ang kalayaan, ang buhay, pati na rin ang pagkakataong magbago. Ngunit, kasabay nito, may isang mahinang boses na paulit-ulit na nagsasabi sa kanya ang mga salita ni Pedro. Nakakita si Jesus ng isang bagay sa iyo na karapat-dapat tubusin. Noong gabing iyon, habang natutulog siya sa ilalim ng mga bituin, nagkaroon siya ng isa pang panaginip. Sa pagkakataong ito, nakatayo siya sa harap ng isang malaking pinto ng kahoy, nakasara at mabigat. Mula sa kabila, naririnig niya ang mga tinig, tawanan at isang malambot na musika na pumupuno sa hangin. Sinubukan ni Barrabas na itulak ang pinto, ngunit hindi ito gumalaw, dulot ng kanyang pagka-frustrate. Nakita niyang muling lumabas si Jesus. Hindi nagsalita, ngunit iniabot ang kamay patungo sa kanya. Sa oras na iyon, naintindihan ni Barrabas na ang pinto ay hindi magbubukas sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa isang desisyon. Iwanan ang lahat ng nagbabalik loob, ang lahat ng galit, pagkakasala at hinanakit na matagal na niyang bitbit. Nagising siya na may kakaibang pakiramdam, isang halo ng takot at pag-asa. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Barrabas, nagsimula siyang mag-isip na baka may mas mataas na layunin ng kanyang buhay. Ang tagal kong nakipaglaban sa mundo, hindi ko naisip na dapat kong labanan ang aking sarili. Naiisip niya, baka ang tunay na laban ay hindi laban sa Roma, kundi laban sa mga demonyong pinapalakas ko sa loob ko araw-araw. Pagkatapos, nagpasya siyang bumalik sa grupo na nakilala niya sa mga gilid ng lungsod. Naramdaman niyang kailangan niyang makinig pa upang maunawaan kung sino talaga siya, si Jesus, at kung bakit ang kanyang kamatayan ay ganoon kaapekto kay Barrabas. Hindi niya alam kung anong landas ang tatahakin mula ngayon, ngunit handa siyang maghanap ng mga sagot. Sa unang pagkakataon, hindi naramdaman ni Barrabas na siya ay mag-isa o ganap na nawawala. May isang maliit na liwanag sa kanyang dilim, isang sinag ng pag-asa na nagsisimulang magbago. Ang daan patungo sa bahay ng mga tagasunod ni Jesus ay naging mas tahimik. Tulad ng dati, naglakad siya ng may matibay na mga hakbang, ngunit may hindi pagkakakalma sa kanyang puso. Naglakad siya sa makikitid na kalye, iniiwasan ang mga mausisang mata ng mga nagdaraan. May isang bagay sa loob niya ang nagtutulak sa kanya pasulong. Parang isang hindi nakikitang puwersa ang gumagabay sa kanya. Hindi niya alam kung anong hinahanap niya, ngunit naramdaman niyang ito na ang oras upang harapin ang mga tanong na bumabagabag sa kanya mula noong araw na iyon sa Golgota. Nang makarating siya sa simpleng bahay, napansin niyang may kakaibang enerhiya. Ang grupo ng mga lalaki at babae ay tahimik na nag-uusap. Ang iba ay may luha sa mata, habang ang iba ay nagdarasal ng taimtim na pananampalataya.
Kabilang sa kanila si Pedro, ang matipunong lalaking nakipag-usap kay Barrabas noon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sa tabi ni Pedro ay isang babae na ang presensya ay naglalabas ng isang malalim na kalmado. Si Maria Magdalena na may sirenes na mukha ngunit markado ng sakit ay naglalaman ng lakas na hindi kayang unawain ni Barrabas. Bumalik siya, sabi ng isang babae sa pinto, itinuturo si Barrabas. Tumingin si Pedro pataas. Ang ekspresyon niya ay may halo ng kuryosidad at isang bagay na hindi kayang tuklasin ni Barrabas. Sa isang galaw, iniimbitahan siyang pumasok. Hindi ko inasahan na makita ka agad, Barrabas, sabi ni Pedro. Ang boses ay walang paghuhusga, ngunit may tahimik na paanyaya. Sumulong si Barrabas, nakakaramdam ng pagkahiya, halos maliit sa harap ng mga mata ng grupo na nakatuto sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ako narito. Sa wakas ay umamin siya, ang kanyang boses ay mababa, ngunit matatag. Ngunit hindi ko kayang magpatuloy tulad ng dati. Sinubukan kong tumakas mula sa lahat ng nakita ko sa Golgota, ngunit hindi ko kaya. May isang bagay na humahabol sa akin, isang bagay na hindi ko naiintindihan. Si Maria Magdalena na tahimik mula kanina ay lumapit sa kanya. Ang kanyang mata ay tapat, ngunit hindi nakakatakot. Ang nararamdaman mo ay hindi isang bagay na dapat mong katakutan, Barrabas, sabi niya ng mahinahon. Ito ay isang tawag ng pag-ibig. Ipinakita sa atin ni Jesus na nakita ka niya kahit na hindi mo kayang makita ang iyong sarili. Minahal ka niya kahit na hindi mo inaakalang karapat-dapat sa pagmamahal. Ang mga salita ni Maria ay tumagos kay Barrabas. Walang sino man ang nagsabi sa kanya ng ganitong paraan. Ang rebelde ay laging itinuturing na kriminal, ang lalaking tinatakan ng karahasan. Ngunit ngayon, sa harap ng mga taong ito, ang mga etiketa ay tila nagbagsak. Paano ko ito paniwalaan? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Nagawa ko ang mga kasuklam-suklam na bagay, winasak ang mga buhay. Paano ako mamahalin ng isang tao tulad ni Jesus, isang tao tulad ng Diyos? Lumapit si Pedro, ang presensya ay malakas, ngunit nakakakalma rin. Lahat tayo ay nagkamali, Barrabas. Ako rin ay tinanggihan ko siya ng 3 beses noong kailangan niya ako, ngunit ang kanyang pagmamahal ay hindi nakasalalay sa kung ano ang ginawa natin, kundi sa kung ano ang kaya nating maging. Namayapa siya upang bigyan tayo ng bagong pagkakataon, upang iwanan natin ang bigat ng nakaraan. Dagdag ni Maria na may boses na tila gumugol ng init. Nakakita siya ng isang bagay sa iyo na karapat dapat tubusin. Ngayon, nasa iyo na ang desisyon na tanggapin. Tahimik ang buong silid habang ang mga salita ay nilulunok. Sa loob, isinara ni Barrabas ang kanyang mata ng isang saglit at muling bumangon sa mga alaala ng kanyang mga panaginip. Si Jesus sa krus, ang mga kamay na naka-extend, ang pinto na hindi kayang buksan. Ngayon, lahat ay nagkaroon ng kahulugan, lahat ng nararamdaman niya, ang bigat, ang pagkakasala hanggang sa wala, ay nagdala sa kanya sa puntong ito. Nang binuksan niya ang kanyang mga mata, ang mga mata niya ay puno ng luha. Ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay halos hindi inaasahan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, sabi niya ng pabulong. Ngunit nais ko magbago. Nais kong sundan ang landas na ipinakita sa akin ni Pedro. Ngumiti si Pedro, isang maligaya at puno ng pag-asa ng ngiti. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ngayon, Barrabas. Ang mahalaga ay nagsimula ka ng unang hakbang, darating ang iba. Matututo ka habang binabaybay mo ang landas. Ang grupo ay nagtipon sa paligid niya, inilagay ang kanilang mga kamay sa kanyang mga balikat, habang si Pedro ay taimtim na nananalangin, nagpapasalamat sa desisyon ni Barrabas at humihiling ng lakas para sa kanyang bagong landas. Nanatiling tahimik si Maria, ang mga matay nakapikit, tila nakikibahagi rin sa kanyang panalangin. Nang matapos ang panalangin, naramdaman ni Barrabas ang isang kakaibang bagay. Hindi ito isang milagrosong o agad-agad na pagbabago.
Ngunit isang bahagyang ginhawa, parang ang mga tanikala na matagal nang nagbabalot sa kanya ay nagsimulang humiwalay. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, wala na siyang dalang bigat ng pagkakasala. Sa gabing iyon, nanatili si Barrabas kasama ang grupo, nakikinig ng higit pa tungkol sa mga aral ni Jesus. Natutunan niya ang tungkol sa pagpapatawad, habag at walang kondisyong pagmamahal na nagbago sa kanya. Bawat isa sa kanila, bagamat alam nilang hindi madali ang daraanan, ay determinado pa ring magpatuloy. Si Barrabas, na namuhay ng puno ng galit at karahasan, ay nakakita na ng pagkakataon na magbago, hindi lamang sa harap ng iba, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Mula sa araw na yon, iniwan ni Barrabas ang kanyang pagkakakilanlang bilang isang rebelde at nagsimula ng maglakbay sa isang hindi pamilyar na daan, inspirasyon ng lalaking namatay sa kanyang halip. Binigyan siya ni Jesus ng pagkakataon para sa bagong buhay at determinado si Barrabas na hindi ito sayangin. Ang pagbabago ni Barrabas ay hindi agad nangyari at hindi madali. Bagamat nagdesisyon siyang sundin ang mga aral ni Jesus sa bawat hakbang sa bagong landas, siya ay tinatamaan ng mga pagdududa at mga balakid. Ang pagbitaw sa bigat ng isang buhay na minarkahan ng karahasan at galit ay hindi madaling matamo. Sa mga unang araw pagkatapos ng kanyang desisyon, nanatili siya kay Pedro at sa iba pang mga tagasunod ni Jesus na tinanggap siya bilang isa sa kanila at natutunan pa niya ang higit pang mga salita ng guro, nakikinig sa mga parabola at mga aral na patuloy na umuugong sa kanilang mga puso. Bawat aral ay isang hamon para kay Barrabas sapagkat natutunan niya hanggang sa puntong iyon na ang lakas lamang ang tanging paraan para makamit ang kalayaan. Ang magpatawad sa mga kaaway at magpatawad sa mga nakapanakit sa kanya ay mahirap tanggapin, lalo na pagkatapos ng mga taon ng paglaban sa mga ideyang iyon. Dumating ang unang malaking hamon nang bumalik siya sa pamilya ng Jerusalem upang bumili ng pagkain para sa grupo. Nang pumasok, naramdaman niya ang mga titig ng mga mangangalakal at mga nagdaraan. Ang iba'y may takot, ang iba'y may paghamak. Bagamat iniwan na niya ang kanyang buhay bilang rebelde, buhay pa rin ang kanyang reputasyon. Isang tao ang nagbulong ng kanyang pangalan at agad na nagsimulang magtipon ang isang maliit na madla sa paligid niya. "Anong ginagawa mo dito, Barrabas?" sabi ng isang lalaki na may masungit na mukha. "Pumunta ka ba dito para magdulot ng gulo?" Itaas ni Barrabas ang kanyang mga kamay, sinusubukang pakalmahin ng mga tao. Hindi ako naghahanap ng gulo. Gusto ko lang bumili ng kaunting tinapay," sagot ng isa, nagsusungit. Simula pa ng kailan ba ang mga mamamatay tao ay bumili ng tinapay imbes na nakawin ito? Ang mga salitang iyon ay isang masakit na alaala ng kanyang nakaraan at nagsimulang tumaas ang galit ng kanyang matandang kasamahan sa kanyang dibdib. Ang kanyang instinct ay sagutin ito ng may parehong agresyon, ngunit may isang bagay na pumigil sa kanya. Ang mga salita ni Jesus ay umuukit sa kanyang isipan. "Kung ang sinuman ay magpapalo sa iyo sa kanang pisngi, iabot mo rin ang iyong kaliwa." Huminga si Barrabas ng malalim at tiningnan ang lalaki ng direkta sa mga mata. "Tama ka, at least batuhin mo ako," sabi niya ng may matatag ngunit kalmadong tinig. "Madilim ang aking nakaraan, pero sinusubukan kong magbago. Hindi ko inaasahan na maniwala ka sa akin, pero nais kong patunayan ito sa aking mga gawa." Tahimik ang madla, naguguluhan sa kanyang sagot. Hindi lahat ay mukhang kumbinsido, pero nakabili si Barrabas ng kinakailangan niya at umalis ng matiwasay. Ngunit iniwan ng insidenteng iyon ang isang marka sa kanya. Alam niyang hindi mangyayari agad ang pagbabago, hindi lahat ay tatanggap sa kanya, at kailangan niyang patunayan sa bawat hakbang na hindi na siya ang lalaking naaalala nila. Habang lumilipas ang mga araw, nakatagpo pa si Barrabas ng mga pagsubok.
Ang ilang mga dating kasamahan sa pakikidigma ay naghanap sa kanya, nalilito sa kanyang bagong pag-uugali. "Anong nangyari sa iyo, Barabas?" tanong nila. Nasaan na ang lalaking namuno sa mga pagsalakay laban sa mga Romano, ang hindi natatakot magbaha ng dugo para sa kalayaan ng kanyang mga kababayan? Tumingin si Barabas sa kanila. Saglit na dumaan sa kanyang isipan ang tukso na bumalik sa kanyang dating landas. Mas madali sana maging ang lalaking kilala nila, yung walang pakialam sa mga epekto ng mga desisyon. Ngunit alam niyang hindi na siya makakabalik sa buhay na iyon. Ang kalayaang kanyang hinahanap ay hindi totoo. Ibinubuhay ko ang aking galit, at ang galit na iyon ang unti-unting pumapatay sa akin. Ipinakita sa akin ni Jesus ang ibang daan, isang daan na hindi ko nauunawaan sa simula, ngunit ngayon ay alam ko na ito ang tama. Sagot niya, matatag. Ang mga salitang iyon ay hindi nakumbinsi ang lahat, at ang ilan ay lumayo na bigo. Para kay Barabas, ang mawalan ng mga tao na minsang itinuturing siyang leader ay masakit, ngunit alam niyang ito ay isang presyo na kailangan niyang bayaran para sa kanyang bagong buhay. Ang pinakamalaking hamon ay dumating nang ang isang grupo ng mga sundalong Romano ay humarang sa kanya habang siya ay papunta sa pamilihan. Bagamat hindi na siya kasali sa rebelyon, tinitingnan pa rin siya ng mga Romano bilang banta. Isang sundalo, isang matangkad at matipuno ang tumingin sa kanya ng may paghamak. "Ikaw si Barabas, hindi ba?" tanong ng sundalo na may matinding tono. Tumango si Barabas na natiling kalmado. "Oo, ako si Barabas, pero hindi na ako ang lalaking kilala mo. Iniwan ko na ang buhay na iyon." Nagtawanan ng sundalo ng may pang-iinsulto. "Talaga? Akala mo ba'y maaari kang magbago? Ang isang mamamatay tao ay laging magiging mamamatay tao." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Barabas, ngunit imbes na magalit, ibinaba niya ang kanyang ulo. "Marahil tama ka," sabi niya, "pero binigyan ako ni Jesus ng pagkakataon na maging iba at sinusubukan kong pahalagahan ito." Ang sundalo ay nagmukhang naguguluhan sa kanyang sagot, ngunit pinayagan siyang umalis. Ngunit ang insidenteng iyon ay nagbigay kay Barabas ng mga pagninilay tungkol sa kung gaano kabaliwala at marupok ang kanyang bagong buhay, at kung gaano ito umaasa sa pagtibay sa kanyang mga desisyon, kahit na ang iba ay hindi naniniwala sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, nagsimula nang makita ni Barabas ang maliliit na sandali ng kapayapaan. Tinutulungan niya ang grupo ng mga tagasunod ni Jesus sa mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pamamahagi ng pagkain sa mga nangangailangan at pagpapalakas ng mga nalulungkot. Bagamat ang mga anino ng kanyang nakaraan ay patuloy na sumusunod sa kanya, natutunan niyang ang mga gawain ng habag at paglilingkod ay nagbigay sa kanya ng layunin na hindi niya naramdaman noon. Isang gabi, habang pinagmamasdan ng mga bituin mula sa bubong ng isang simpleng bahay, lumapit si Pedro at naupo sa tabi niya. "Magandang trabaho, Barabas," sabi ni Pedro na binasag ang katahimikan. "Minsan pakiramdam ko'y nawawala pa rin ako," aminin ni Barabas. "Hindi ko alam kung talagang naiwan ko na ba ang dati kong buhay." Ngumiti si Pedro, ang kanyang mukha ay nililiwanagan ng liwanag ng buwan. "Wala ni isa sa atin na makakagawa nito ng mag-isa, pero hindi ka nag-iisa, Barabas. Nandito kami para sa iyo, at si Jesus ay nandyan para sa iyo kahit ngayon." Tumango si Barabas ng dahan-dahan. Alam niyang ang landas na pinili niya ay hindi magiging madali, ngunit alam din niyang hindi niya ito tatahakin mag-isa. Bawat araw ay isang laban, ngunit sa bawat maliit na hakbang ng kabutihan, nararamdaman niyang siya ay isang hakbang na mas malapit sa kanyang kaligtasan, hindi lamang sa harap ng iba, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Ang araw ng hapon ay nagbigay liwanag sa mga bato ng Jerusalem na may matinding init. Nang bumalik si Barabas sa lungsod, ilang linggo na siyang naglalakbay kasama ang mga tagasunod ni Jesus sa mga kalapit na nayon.
tinutulungan ang mga nangangailangan at ibinabahagi ang mga aral na natutunan. Ngunit may isang bagay na tila kumakatawan sa kanyang pagbabalik sa Jerusalem, na parang alam niyang mayroon pa siyang mga bagay na hindi natatapos sa lugar kung saan nabago ang kanyang kapalaran. Pagpasok niya sa mga pintuan ng lungsod, naramdaman niya ang mga pamilyar na tingin. Ang iba'y puno ng paghamak, ang iba'y puno ng kuryosidad. Bagamat iniwan na niya ang kanyang dating buhay, ang reputasyon ni Barrabas ay patuloy na sumusunod sa kanya. Sa bawat kanto parang naririnig niya ang mga bulong, mga piraso ng mga pag-uusap na nagtatangi sa kanya. Iyan ang rebelde na nagpalaya kay Jesus. Anong ginagawa niya dito? Hindi ba siya dapat patay na? Yung tensyon na yon ay sinundan siya hanggang sa pamilihan, kung saan isang hindi inaasahang pagkikita ang pilit niyang kinaharap ang kanyang nakaraan. Isang grupo ng mga lalaki ang pinalibutan siya. Kabilang sa kanila ang mga dating kasamahan niya mula sa kanyang mga araw bilang leader ng mga rebelde. Ang kanilang mga mukha ay tigas na dulot ng panahon at pagkabigo, at ang kanilang mga boses ay magaspang. "Kaya't bumalik ka, Barrabas," sabi ng isa, isang matangkad na lalaki na may peklat sa kanang pisngi. "Iniwan mo kami at ngayon ay naglalakad ka na parang isa sa mga tagasunod ni Jesus." Ang tono ng lalaki mula sa Nazaret ay puno ng paghatol, at naramdaman ni Barrabas ang bigat ng mga mata na nakatutok sa kanya. Alam niyang hindi magiging madali ang harapin ang mga katulad ng mga kapatid sa kanya, mga lalaking nagbuwis ng kanilang buhay upang makipaglaban sa kanyang tabi. Ngunit hindi na siya maaaring umatras, hindi na siya ang dating tao. "Ako na hindi na ang lalaking kilala mo," sagot ni Elias na may matatag ngunit kalmadong tinig. "Nakakita ako ng ibang daan, isang daan na hindi na nangangailangan ng galit o dugo." Tumingin siya ng may hindi paniniwala, at ang natitirang grupo ay nagsimulang magtawanan ng may pangiinsulto. "Anong nagudyok sa iyong magbago? Takot, pagkakasala, o mga walang kabuluhang salita ng lalaking pinawalan sa krus?" Direktang provokasyon ito, ngunit nanatiling kalmado si Barrabas. Hindi siya sumagot ng galit, kundi ng isang bagay na natutunan niyang pagyamanin: pasensya. Ipinakita sa kanya ni Jesus na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa mga armas o paghihiganti, kundi sa pagpapatawad. "Namundok siya sa aking halip, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil naniniwala siya sa isang bagay na higit pa sa ating laban. Hindi ko kayang baguhin ang aking nakaraan, ngunit kaya kong piliin kung ano ako ngayon." Lumapit si Elias sa kanya. Ang peklat sa kanyang mukha ay kumilos kasabay ng isang mapait na ngiti. "Kaya't wala ka ng iba, kundi isang duwag. Wala kang halaga sa amin." Mabilis na itinulak ni Elias si Barrabas, sinusubukang provokahin siya. Ang iba pang mga lalaki ay tumawa, ngunit nanatiling hindi kumikilos si Barrabas at nanatiling matatag. Bagamat mabilis ang tibok ng kanyang puso, natukso si Barrabas na sumagot tulad ng dati, gamit ang lakas at galit, ngunit pinili niyang manatili sa natutunan. "Gawin mo ang dapat mong gawin," sabi ni Elias sa wakas, "pero hindi ako babalik doon." Ang atmosfera ay naging tense, parang handa na si Elias na sumugod, ngunit mayroong isang bagay sa mga mata ni Barrabas na pumigil dito. May kapayapaan sa kanyang mga mata na nag-aalis ng anumang pagsubok sa karahasan. Sa wakas, dumura si Elias sa lupa at umalis. "Isa ka ng patay na tao," sabi ni Barrabas bago siya umalis kasama ang grupo. Pinanood niya silang umalis. Bagamat ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa tensyon ng sandali, naramdaman niyang may kakaibang pakiramdam ng tagumpay. Hinarap niya ang tukso na bumalik sa kanyang dating sarili at natalo ito. Ngunit alam niyang ang tunay na pagsubok ay nariyan pa rin. Nang gabing iyon, habang naglalakad papunta sa lugar kung saan lihim na nagtitipon ang mga tagasunod ni Jesus, narinig niya ang isang babae na humihingi ng tulong.
Ang kanyang boses puno ng takot. Tumakbo si Barrabas patungo sa tunog at nakita ang mga sundalong Romano na inaabuso ang isang dalaga. Itinulak siya laban sa pader habang nagtatawanan. Tumibok ng mabilis ang puso ni Barrabas. Ang kanyang instinct na protektahan ang mga inosente, ang parehong pakiramdam na nag-udyok sa kanya na magrebelyon noong mga nakaraang taon ay muling sumik. Sandali, inisip niyang sumugod sa mga sundalo upang pigilan sila sa pamamagitan ng lakas, ngunit naalala ang mga salita ni Jesus, mapapalad ang mga nagdadala ng kapayapaan sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos. Imbes na lumaban, huminga si Barrabas ng malalim at nagsalita ng matatag. Pabayang sila, wika niya ng malakas. Nagatubili ang mga sundalo at tumingin sa kanya, nagulat. Isa sa kanila, isang matipuno at may helmet na kumikislap sa liwanag ng buwan, ay ngumisi at nagtanong, "Sino ka ba para magbigay ng utos sa amin?" Sumagot si Barrabas, "Wala akong halaga, pero ang ginagawa ninyo ay mali. Pabayang siya at aalis na rin ako." Tumingin ang sundalo sa kanya ng may pangiinsulto, ngunit ang mas batang sundalo ay nag-atubili. Ang katatagan ni Barrabas, ang kanyang kalmado ngunit matatag na postura ay nagdulot ng kalituhan sa kanila. Sa huli, ang mas bata ay bumulong sa kasama at pinakawalan nila ang babae. Umalis habang nagbubuntong hininga at nagmumurang mga salita. Tinulungan ni Barrabas ang dalaga na makatayo. Tiniyak na siya ay ligtas bago siya nagpatuloy sa kanyang daraanan. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mga bituin, naramdaman niyang may kapayapaan na hindi niya pa nararanasan. Hinarap niya ang kanyang huling pagsubok, hindi lamang sa pagtanggi sa karahasan, kundi sa pagpapakita ng tapang at pagmamahal. Nang makatagpo siya ng mga tagasunod ni Jesus, ibinahagi niya ang nangyari. Nakinig si Pedro sa kanya ng may ngiti ng pag-apruba at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. "Ngayon, ipinakita mo na naintindihan mo ang tunay na mensahe ng ating guro," sabi ni Pedro. "Hindi madali ang maglakbay sa landas na ito, pero bawat hakbang na ginagawa mo ay patunay na hindi na sayang ang kanyang sakripisyo." Ibinaba ni Barrabas ang kanyang ulo. Nararamdaman na may isang malalim na pagbabago sa loob niya. Hinarap niya ang nakaraan, tumanggi sa tukso ng karahasan at kumilos ng may pag-ibig na itinuturo ni Jesus. Hindi pa kumpleto ang kanyang pagbabago, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang naglalakad siya sa tamang direksyon. Ang mga araw ni Barrabas ay naging hindi inaasahang pagsubok. Kung saan dati ay puro aksyon at tunggalian, ngayon ay naging mga salitang puno ng kahulugan at tapat, tinutukoy sa lahat ng lumalapit sa kilalang pagdududa ni Barrabas. Ang lalaking dati ay namuhay para sa karahasan at pag-aalsa ay ngayon kilala bilang isang tao na nagsasalita ng pag-asa at pagbabago. Ang kanyang kwento ay hindi madali, ngunit alam niyang kailangan niyang sabihin ito. Naramdaman niyang may tungkulin siya sa kanya na nag-take ng kanyang lugar sa krus, ang nagpakita ng ganap na pag-ibig na nagpalaya sa kanya, hindi lamang pisikal kundi espiritual. Sa simula, ang pag-usapan ang kanyang nakaraan ay nagdudulot sa kanya ng kahihiyan, ngunit mabilis niyang napansin na ang dilim na iyon ang nagpapalakas sa kanyang testimonyo. Isang hapon, habang nakaupo siya sa plaza ng isang maliit na bayan sa labas ng Jerusalem, isang grupo ng mga lalaki at babae ang nagtipon sa paligid niya. Karamihan sa mga tao ay tinitingnan siya ng may pagdududa. Inaalala pa ang rebelde na naghasik ng kaguluhan noong kanyang kabataan. Ngunit hindi tinangka ni Barrabas na ipaliwanag ang kanyang mga aksyon o iwasan ang mga titig. "Ako'y alam ko kung sino ako," nagsimula siya ng tahimik na boses, ngunit puno ng paninindigan. "Alam ko kung ano ang ginawa ko, nakita ko ang sakit na dulot ko at ang mga buhay na kinuha ko. Sa loob ng mga taon, akala ko ang laban ko ay makatarungan, na ang karahasan ang tanging sagot.
Ngunit nagkamali ako. Tahimik na nakinig ang grupo sa kanya. Ang ilan ay yumuko ang mga ulo, nagmumuni sa kanyang mga salita, habang ang iba naman ay tinitingnan siya, naghahanap ng pag-unawa sa kanyang pagbabago. Nakilala ko ang isang tao na nagpakita sa akin kung ano ang tunay na sakripisyo. Si Jesus ng Nazaret, isang tao na walang kasalanan, ay nahatulang mamatay sa aking lugar. Dapat ako ang naroroon sa krus, ngunit inako niya ang aking lugar nang walang paghuhusga. Hindi ko naintindihan iyon noon, ngunit ngayon ay alam ko na ang kanyang kamatayan ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa ating lahat. Ang mga salita ay tumagos ng malalim sa mga nakikinig at patuloy si Barrabas na may lumalaking emosyon. Itinuro sa akin ni Jesus na ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa pakikidigma sa ating mga kaaway, kundi sa pagpapalaya sa galit na taglay natin sa ating mga puso. Itinuro niya sa akin na ang pagpapatawad ay may higit na kapangyarihan kaysa anumang espada, at na ang pag-ibig ay mas malakas pa kaysa sa kamatayan. Isang lalaki sa grupo, isang matandang may balat na parang tansang kulay, ang nagtaas ng kamay at nagtanong, "Ano ang nais mong makamit sa mga salitang ito? Akala mo ba'y maaari mong baguhin ang mundo sa pagsasalita tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad?" Tumingin si Barrabas sa kanya ng bahagyang ngiti. "Hindi ako ang magbabago ng mundo," sagot niya. Ngunit si Jesus ay ginagawa na ito. Ang kanyang mensahe ay buhay, at sa bawat pagkakataon na pinipili ng isang tao ang pag-ibig kaysa galit, ang pagpapatawad kaysa paghihiganti, ginagawa natin ang kanyang gawain. Ang matanda ay tila nag-isip ng malalim sa mga salita niya, at ang grupo ay nagsimulang maghiwa-hiwalay ng dahan-dahan. Ang ilan ay nanatili kay Barrabas, nagtatanong tungkol kay Jesus at sa kanyang mga aral, habang ang iba ay umalis, patuloy na nagtatalo sa kanilang mga sariling pagdududa. Mahabang ang mga araw ay naging linggo, nagsimula nang maglakbay si Barrabas, dala ang mensahe na nagbago ng kanyang buhay. Nakakita siya ng mga tao na nakulong sa kanilang sariling laban, bitin sa bigat ng pagkakasala, galit o kawalan ng pag-asa. Ang bawat isa ay may kwento, at si Barrabas hindi nagpapakita ng pagmamalaki, ngunit may kababaang loob, ay ibinabahagi kung paano siya nakatagpo ng kapayapaan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus. Bagamat siya ay isang di-perpektong tao, araw-araw niyang sinusubukang mabuhay ayon sa mga prinsipyo ng guro. Sa isa sa mga paglalakbay na ito, nakatagpo siya ng isang binatang nawalan ng kapatid sa isa sa mga laban na pinangunahan ni Barrabas. Ilang taon na ang nakalipas. Agad siyang nakilala ng binata at punong-puno ng galit, kinumpronta siya. "Ikaw ang may kasalanan sa kanyang kamatayan," sabi niya. "Ang mga matay punong-puno ng luha. Wala siyang kinalaman dito. Sa iyong laban, siya ay isang mapayapang tao at ikaw ang pumatay sa kanya." Nararamdaman ni Barrabas ang bigat ng mga salitang iyon na parang isang hampas sa dibdib. Maaari niyang ipaliwanag ang sarili, ngunit alam niyang wala siyang dahilan. "Tama ka," sagot niya ng may tinig na basag. "Kinuha ko ang isang bagay mula sa iyo na hindi ko na mababalik, at walang salitang makakapag-ayos sa pinsalang iyon. Ang tanging magagawa ko lang ay humingi ng tawad mula sa kaibuturan ng aking puso." Tinitigan siya ng binata, nagulat sa kanyang pagiging tapat. Matagal na silences ang dumaan sa pagitan nila, hanggang sa ang binata ay umatras ng isang hakbang at nagsabi, "Hindi ko alam kung kaya ko kang patawarin, ngunit ang marinig ito ay higit pa sa inaasahan ko." Tumango si Barrabas. Alam niyang nagawa niya ang tanging hakbang na kaya niyang gawin, aminin ang kanyang pagkakasala at mag-alok ng pagsisisi. Sa paglipas ng panahon, hindi na kilala si Barrabas bilang isang rebelde o mamamatay tao. Para sa marami, siya ngayon ay isang taong nagbago, isang buhay na patunay ng pag-ibig at sakripisyo ni Jesus.
Bagamat hindi niya hinanap ang kaligtasan sa tradisyonal na kahulugan, natuklasan niyang sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang kwento at pamumuhay ayon sa mga prinsipyo ni Jesus. Ang kanyang buhay ay nagkaroon ng layunin na hindi niya naranasan noon. Isang tahimik na gabi, habang pinagmamasdan ang mga bituin mula sa isang malungkot na bukirin, nagmuni-muni si Barrabas kung gaano na siya kalayo. Naisip niya si Jesus sa krus at ang pagpapalit na nagbago ng kanyang kapalaran. Naiintindihan niya na ang kanyang buhay ay nailigtas hindi lamang upang mabuhay, kundi upang maging isang tinig na magpatotoo kay Jesus na nagbigay ng lahat para sa kanya. Sa gabing iyon, punong-puno ng pasasalamat, ipinangako ni Barrabas na ipagpatuloy ang pagpapahayag ng mensaheng iyon, hindi sa pamamagitan ng malalakas na salita, kundi sa mga gawa na magpapakita ng pag-ibig at pagpapatawad na kanyang natamo. Ang kanyang buhay na dati nawawala sa dilim, ngayon ay kumikislap tulad ng isang maliit na siga na pinailawan ng mas mataas na sakripisyo na hindi pa nakikita ng mundo. Ang buhok ni Barrabas ay naging kulay abo sa paglipas ng mga taon at ang mga guhit sa kanyang mukha ay nagsasalaysay ng isang buhay na tinandaan ng labanan, kaligtasan at mga aral. Siya ay nakaupo sa gitna ng isang maliit na bilog ng mga lalaki at babae, napapalibutan ng maiinit na liwanag ng mga lampara ng langis. Isang tahimik na gabi at ang grupo na binubuo ng mga tagasunod ni Jesus at mga nag-aalalang naghahanap ng mga sagot ay nakikinig ng maigi. Ibinahagi ni Barrabas ang kanyang kwento ng maraming beses, ngunit sa gabing iyon, naramdaman niyang mayroong isang bagay pa na kailangan niyang sabihin, isang bagay na hindi pa niya naipapahayag. Ang kanyang boses, bagamat mas mabagal dahil sa edad, ay mayroong lakas na tanging ang oras at pagbabago lamang ang makakapagbigay. Nasabi ko na sa inyo kung paano nagbago ang aking buhay nang kunin ni Jesus ang aking lugar sa krus. Nagsimula siya, tinitingnan ang mga mukha ng mga naroroon. Nagsalita ako tungkol sa kung paano ipinakita ng kanyang sakripisyo ang ibang daan, isang daan na hindi ko inakalang tatahakin ko. Ngunit may isang bagay pa na hindi ko nasabi, isang bagay na itinagong ko sa aking sarili sa loob ng matagal na panahon. Ang mga bulong-bulong ay bumalot sa silid at ang isang halo ng kuryosidad at inaasahan ay nagdala ng tensyon sa grupo. Huminto si Barrabas, huminga ng malalim bago ipagpatuloy. Sa araw ng aking kalayaan, habang si Jesus ay dinala patungo sa Golgota, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko maintindihan. Hindi lamang ito isang pakiramdam ng ginhawa dahil nakaligtas ako sa kamatayan. Hindi rin ito pasasalamat dahil sa sakripisyo ng iba. Isang mas malalim na pakiramdam, isang naramdaman ko na hindi na ako ang may-ari ng aking buhay. Tumingin siya sa lupa ng saglit na parabang naghahanap ng tamang mga salita. Pagkatapos, itinagilid ang mga mata na kumikislap ng isang halo ng kalungkutan at pag-asa. Sa araw na iyon, nakita ko sa mga mata ni Jesus ang isang bagay na humabol sa akin sa loob ng mga taon. Hindi galit, hindi hinanakit, at hindi rin paghatol. Ito ay pag-ibig. Pag-ibig para sa isang tao na tulad ko, isang lalaking puno ng mga pagkakamali, isang lalaking higit pang sumira kaysa magtayo. Wala akong nakitang ganito dati at sa sandaling iyon, naisip ko kung gaano kaliit ang alam ko tungkol sa tunay na kalayaan. Ang silid ay pumasok sa isang tahimik na katahimikan. Ang bawat salita ni Barrabas ay umaabot at tumimo sa puso ng mga naroroon. Nabuhay ako kasama ang pagkakasala na kinuha ko ang kanyang lugar, patuloy niya, na may tinig na bahagyang nanghina. Pero nabuhay din ako ng may kasiguruhan na ang kanyang kamatayan ay hindi aksidente. Isa itong tapat na desisyon na ibigay ang kanyang buhay upang bigyan tayo ng pagkakataon na magbago at maging mas mabuti. Yumuko siya pasulong at ang tono ay naging mas malakas, mas personal.
Ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa mga espada na tumatago sa ating katawan, hindi sa sakit na sumisira sa atin. Ipinakita sa akin ni Jesus na kahit isang tulad ko ay maaaring maging malaya, hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil naniniwala siya na kaya kong magbago. Ang ilang tao sa bilog ay nagsimulang umiyak ng tahimik, naantig sa sinseridad ng kanyang mga salita. Huminga ng malalim si Barrabas, nararamdaman ang bigat ng lihim na sa wakas ay nawawala. Kung mayroong isang bagay na nais kong maalala ninyo mula sa aking buhay, ito yon. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ka nahulog, hindi mahalaga kung gaano kadilim ang iyong daan, laging may ilaw na naghihintay. Nakita ni Jesus ang ilaw na yun sa akin, kahit na ako mismo ay hindi ko ito makita. At kung nakita niya yun sa akin, nandyan din ito sa inyo. Huminto si Barrabas, pinapayagan ang kanyang mga salita na tumagos ng malalim. Pagkatapos, tumingin siya sa taas, patungo sa mga bituin na sumisilip sa bukas na bintana. Madalas kong itanong sa aking sarili kung bakit ako ang pinalaya noong araw na iyon. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na hindi lang ako pinili upang mabuhay, kundi upang ikwento ang kwento ng aking buhay. Ang buhay ko ay pinalitan ng isang mas mataas na layunin, isang misyon upang ibahagi ang ginawa niya, hindi lamang para sa akin, kundi para sa ating lahat. Ang katahimikan na sumunod ay hindi nakakapanibago. Ito ay isang katahimikan na puno ng paggalang, pag-unawa at pag-asa. Alam ng mga tao sa paligid niya na hindi lamang kwento ang kanilang nasaksihan. Narinig nila ang puso ng isang lalaking binago ng pinakamalaking akto ng pag-ibig. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga si Barrabas sa ilalim ng mga bituin, naramdaman niya ang isang kapayapaang hindi niya naranasan dati. Sa kanyang kabataan, alam niya na ang kanyang oras sa mundong ito ay hindi walang hanggan, ngunit hindi siya nag-aalala. Natagpuan niya ang kanyang layunin, niyakap ang kaligtasan, at ngayon ang kanyang kwento ay patuloy na mabubuhay sa mga makakarinig nito sa mga darating na araw. Nagsimulang magkwento ang mga naroroon tungkol sa kanilang narinig. Ang kwento ni Barrabas ay naging paalala na walang sino man ang wala ng pag-asa sa kaligtasan, na kahit ang pinakamahihirap na puso ay maaaring mahawakan ng pag-ibig. At ganun, ang lalaking minsan ay kilala bilang isang kriminal at rebelde ay naging simbolo ng pagbabago. Ang kanyang buhay, pinalitan ng buhay ni Jesus, ay naging isang buhay na patutuo ng kapangyarihan ng sakripisyo at pag-asa. Isang legasiya na patuloy na nagbigay liwanag sa mga henerasyon matagal pagkatapos na mawala ang kanyang tinig. At ganun, ang kwento ni Barrabas, isang lalaking binago ng pinakamalaking akto ng pag-ibig at sakripisyo na natamo ng sangkatauhan, ay lumabas mula sa dilim ng kanyang nakaraan patungo sa liwanag ng kaligtasan. Ang kanyang buhay ay nagpapaalala sa atin na laging may pag-asa, na laging may daan pabalik, hindi mahalaga kung gaano tayo kalayo ng bumagsak. Kung ang kwentong ito ay nagbigay inspirasyon sa iyo, inaanyayahan kita na mag-subscribe para sa higit pang mga nilalaman na tulad nito. Magkomento tungkol sa kamangha-manghang pagbabago at ibahagi ang video na ito sa mga naniniwala kang kailangan ding marinig ang mensahe ng pag-asa at pagbabago. Sama-sama, maaari nating patuloy na ikwento ang mga kwento na humihipo sa puso at nag-aalab ng pananampalataya. Salamat sa pagsama sa amin.